Nakasalalay nga ba ang pag-asa ng Clover Kingdom sa pagbalik ni Asta? Kaya't sinisigurado ni Lucio Socrates na hindi makakabalik si Asta ng ganun kadali dahil sa scale magic ni Damnateo na kayang burahin ng magic spell sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pagtelt ng kanyang timbangan. Dahil sa chapter na ito ay malalaman natin ang nakaset up na plano ni Lucio Socrates at ang pag-invite ni Morgan kay Captain Yami na sumama sa kanya upang protektahan muli ang kanilang bansa na magkasama at ang muling pagharap ni Damnateo sa Black Bulls na sa pangalawang pagkakataon ay matutuloy na ang kanilang laban na naudlot noon. At sa huling parte ng video na ito ay magbibigay tayo ng kaunting thoughts about sa tunay na kakayahan ni Asta kung magkakaroon nga ba ito ng pangalawang kapangyarihan at ang Fury sa tunay na ama ni Asta mga lods, kaya tapusin nyo sana hanggang sa huli ang video. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga lods, tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong bagong video. Dahil magsisimula na tayo mga lods. So skip muna natin yung recap mga lods upang makapag-start na tayo kaagad. At kung hindi mo pa napapanood ang huling chapter ay ilalagay ko yung link sa description. Pati na rin yung kadugtong sa huling episode ng anime which is ang episode 171. So without any further ado, let's go! So nagsimula ang chapter na ito kung saan sinabi ni Lucius kay Yuno na silang lahat ay sobrang umaasa na lamang kay Asta. Na para bang ang ibig sabihin ni Lucius, ang natatanging pag-asa ng Clover Kingdom ay ang nalalapit na pagbalik ni Asta. Subalit sa kasamaang palad, kahit pa daw buhay si Asta, ay hindi siya makakabalik ng basta-basta na lamang at sinisigurado niya ang mga bagay na yan. So kaya pala biglang dumating si Damnateo sa Witch's Forest dahil alam niyang gagawa ang Black Bulls ng paraan upang ibalik si Asta sa Clover Kingdom. At ang pinagsamang magic ng tatlong pinakamalakas na witch upang makagawa ng Door of Destiny na kayang i-teleport si Asta directly kahit nasa pinakamalayong lugar. Pagkatapos ay lumipat yung scene kung saan sumalakay si Damnateo sa lugar ng Witch's Forest kasama ang kanyang mga Paladin's Angel upang i-dispel ang ginagawang magic spell ng Black Bulls at ng mga witch which is ang Door of Destiny na kayang ibalik si Asta sa Clover Kingdom. Samantalang ang tatlong halimaw na nagbabantay sa lugar ng mga witch ay nagpakita na upang salubungin sina Damnateo at ang kanyang mga Paladin's Angel. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang napakaraming witch na lumabas galing sa kagubatan at pinapalibutan ng grupo ni Damnateo. Sabay umatake ang tatlong halimaw ng napakalakas na magic na parabang laser beam habang ang mga witch ay umatake na rin dahil hindi sila papayag na hadlangan ni Damnateo ang pintuan ng kapalaran. At heto na nga mga lods, biglang lumaki ang timbangan ni Damnateo at tinawag niya itong Scale of Dominate at ikiniling niya ito sa kanang bahagi. Laking gulat ng mga witch dahil ang kanilang magic ay bigla na lamang nabura. Sinabi ni Damnateo na ngayon daw siya na isang paladin. Lahat ng magic sa kanyang harapan ay magagamit upang itelt ang kanyang timbangan pabor sa mga matuwid at tama ang paniniwala. Pagkatapos ay mas lalong naging makapangyarihan ng skill magic ni Damnateo. Lahat ng kanilang nadadaanan ay kanilang winawasak at wala talagang sinasanto si Damnateo at ang kanyang mga paladins angel. Dahil kahit mga bahay, puno ay kanilang winawasak na makikitang hindi talaga kinaya ng mga witch ang lakas ng mga paladin lalo na sa skill magic ni Damnateo na kayang burahin ang lahat ng type of magic dahil sa kakaibang magic attributes nito. Habang winawasak ni Damnateo ang Witch's Forest ay bigla niyang nakita ang kanyang hinahanap, ang malaking puno kung saan naroroon ang Witch Queen at ang Black Bulls. Sinabi ni Damnateo na ang hinaharap daw ay nalalagay sa malaking pagbabanta ng isang demonyo. Kaya kailangang pigilan ang nag-iisang hadlang ng tunay na kapayapaan sa hinaharap. Dagdag pa niya, para siguraduhin na magiging tunay ang perpektong mundo na gustong gawin ni Lucio Socrates ay kailangang pigilan ng isang demonyo. Pagkatapos, lahat ng mga Paladins Angel ni Damnateo ay nag-unleash ng light magic na pinagsama-sama upang makapag-create ng napakalaking kapangyarihan
kapangyarihan na parabang laser beam at inasinta doon sa malaking puno kung saan nandoon ang Witch Queen at ang Black Bulls. Pagkatapos lumipat ang panel kung saan ipinakita finally ang magkaibigan na sina Captain Yami at Morgan. Sinabi ni Morgan na si Lucius daw ay nakikita ang daan patungo sa mapayapang mundo. Subalit mayroong ginagawang kasuklam-suklam na panggugulo doon sa Witch's Forest na pagbabanta sa mapayapang mundo na gagawin ni Lucius Socrates. Inaanyayahan ni Morgan si Captain Yami na sumama sa kanila at isilang muli at muling protektahan ng kanilang bansa na magkasama katulad sa panahong magkasama silang dalawa sa iisang squad, which is ang Grader Squad, kung saan silang dalawa ay tinaguri ang dynamic duo of light and dark magic. Subalit sa panahong iyon, ang kanilang captain ay hindi pa si Lucius. Napayuko si Captain Yami at huminga ng malalim. Humingi ito ng tawad kay Morgan dahil silang dalawa ay hindi na magiging partner kailanman. At pangiting sinabing mayroon na siyang sariling squad na tinuturi niyang pamilya, which is ang Black Bulls. Dagdag pa ni Captain Yami na si Morgan na ang nagsasabi noon na mayroon siyang magandang mata para sa mga tao, na may kapangyarihan siyang dalhin ito na magkakasama, na kahit minsan si Captain Yami ay walang pakiramdam. At sa tingin niya, si Captain Yami ay magiging mabuting Magic Knights Captain. Kaya napasabi si Captain Yami na siya mismo ay hindi naisip na mayroon siyang magandang mata sa pagiging kapitan. Subalit ngayon ay naiintindihan na niya. Pagkatapos lumipat yung scene kung saan si Zora ay nagcast ng napakalaking magic spell sa malaking puno, which is ang kanyang counter trap magic, at inaabsorb ang napakalakas na atake ng mga Paladins Angel. Kasabay niyan ang pagcast ni Gauche ng kanyang mirror magic sa paligid upang isupport ang double counter trap magic ni Zora. Pagkatapos ay kanila itong ibinalik ng doble na mas malakas pa. Kasabay niyan ang pag-unleash ni Gauche ng napakaraming laser galing sa kanyang salamin at iba pang magic ng Black Bulls. Subalit sa pag-tilt ng timbangan ni Damnateo, ang lahat ng ataking ibinalik sa kanila ay madali lang naibura ng scale magic dominate ni Damnateo, na parabang habang papalapit ito ng papalapit ay unti-unti itong nawawala sa kanyang harapan. Nakita ni Damnateo ang shadow sa loob ng usok at unti-unti itong nagpapakita. At heto na nga mga lods, isang napakatinding entrance na naman ang ipinakita ng Black Bulls para harapin ang Paladins na si Damnateo. And it reminds for the second time sa pagharap ni Damnateo sa Black Bulls sa pangalawang pagkakataon ay matutuloy na talaga ang laban ng Black Bulls versus Damnateo, na sa parehong rason dahil kay Asta kung bakit matutuloy ang kanilang laban na nauudlot noon doon sa trial court na winasak ng Black Bulls upang iligtas si Asta. Kaya sinabi niya, ang mga tanga ay muling protektahan ng isang demonyo at ngayon ay muli na naman siyang hahadlangan. At ngayon ay ating pag-uusapan ang future na mangyayari kung saan sinabi ni Lucius ang pag-asa ng Clover Kingdom ay nakasalalay sa pagbalik ni Asta. And I think Asta is a truly savior sa final arc ng Black Clover mga lods. At mukhang mahaba pa talaga ang final arc na ito mga lods, dahil marami pa ang hindi na i-reveal, lalo na ang pinakahihintay nating malaman ang tunay na ama ni Asta. At kung totoo talagang ang tunay na ama ni Asta ay si Astaroth, na ngayon ay hindi pa talaga ipinapakita ng author. At kapag mangyari yun ay isa na namang malaking twist ang magaganap, lalo na kung ang magiging huling kalaban talaga ng ating bida ay hindi natin alam, baka ang kanyang tunay na ama. Dahil hindi talaga ako naniniwala na walang dugong demonyo si Asta mga lods. Dahil lahat ng nangyayari kay Yuno ay nangyayari din kay Asta, which is ang pagiging dugong maharlika ni Yuno ng Speed Kingdom ay maaaring may dugong Supreme Devil ang nananalaytay sa katawan ni Asta. O baka lang naman mga lods mayroong third party demon na magaganap katulad sa nangyaring twist ng Elf Tribe arc. Isang demon na mas malakas pa sa tatlong Supreme Devil ang magiging ama ni Asta, dahil nagiging contradict talaga ang pagiging ama ni Astaroth kay Asta kung magiging kalaban niya ito sa huli. So anong tingin niyo mga lods? Just comment down below. At isa ba kayo sa naniniwala na magkakaroon talaga ng pangalawang kapangyarihan si Asta? Dahil as of now mga lods, yung rival niya ay may dalawang magic. At sinabi ko kanina, kung ano ang mangyayari kay Yuno, yun din ang mangyayari kay Asta. Dahil simula pa lang nung una, nang nagkaroon ng black form si Asta na may isang pakpak at isang sungay.
Pagkatapos si Yuno ay nagkaroon ng spirit dive na may kalahating korona at isang pakpak sa Royal Knight Selection Exam. At noong nagkaroon ng Devil Union si Asta with complete form, si Yuno ay nagkaroon ng complete spirit dive form. Kung si Asta ay mayroong iba't ibang anti-magic sword, si Yuno ay mayroon ding spirit creation magic, which is ang Boreas, Euros at Zaper. Kung si Yuno ay mayroong mana zone, si Asta ay may complete Zeten na maihahalin tulad natin sa mana zone. Kaya kung mayroon kayong sariling thoughts at opinion, just comment down below mga lods. At dito lang nagtatapos ang ating kwento sa chapter na ito mga lods. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga lods, tulungan niyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At yun lang mga lods, salamat!